Amen. Isang magpapalang umaga po sa ating lahat. Tayo po magsitayo at atin na pong papurihan si Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Sino po dito na excited na mag-worship kay Lord? Amen. Amen. Lahat po ay pumapalakpak. Woo! Hallelujah, Jesus. We praise you. We adore you, Panginoon. Sige po, bago po ang lahat, tayo muna po mag-pray. Hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa biyaya. Lord, karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Salamat po, Lord God, dahil kami po ay nakapag Sunday service, Lord God. Lord, sa mga kapatid pa namin na papunta pa lamang, Lord God, Lord, pakaingatan mo sila, Lord God, legions of angels ang mag-iingat sa kanila, Panginoon, Lord God. Lord, as we worship, Lord God, to praise you, Lord, patuloy na pagsama mo, Lord God, sa amin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Be glorified in Jesus' name. Amen! Hallelujah, Jesus! Come on, church! Simulan natin sa palakpak. Woo! Hallelujah! Come on! Woo! Come on! Sayawan natin ang Panginoon! One! Woo! Kasama natin ang Diyos. Come on! Di ako mananamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Isa pa! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako
malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Kasama na. Come on! Come on, church! Sumayaw na tayo sa Panginoon! Woo! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan! Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa abog, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Come on! Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Woo! Hallelujah! We praise you, Panginoon. We adore you. Lord, karapat-dapat ka sa pupuri at pagsamba. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let's continue to worship our God. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, karapat-dapat kang purihin, Panginoon, your God. You deserve our glory. You deserve our praise, Panginoon. Kaya naman, Lord, hayaan mo po, turuan mo ang aming puso na umawit sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Makalulugod upang kami iyong kahabagan, kundi ang buhay namin iaalay. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa iyo, Panginoon ko. Walang haing makalulugod upang kami iyong kahabagan, kundi ang buhay namin iaalay. Sasamba kami sa iyo, Jesus, ang aming buhay, ito sa iyo iaalay. Sasamba
oras naming pasuyo. Come on, sing it to God. Oh, isa pa. Walang haing higit na mas mainam na ialay sa iyo, o Panginoon.
sa pagsamba. Papuri, lahat ng papuri, paluwalhati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Sasamba! Sasamba kami sa iyo, Jesus. Ang aming buhay dito sa iyo ialay. Sasamba kami sa iyo, Jesus. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Sasamba, sasamba kami sa iyo, Jesus. Ang aming buhay dito sa iyo ialay. Sasamba kami sa iyo, Jesus. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Come on, let the people God sing. Sasamba Kami sa'yo, Jesus. Ang aming buhay ito sa'yo iaalay. Sasamba kami sa'yo, Jesus. Di mababago ang wagas naming Isang pa, let the people God sing. Sasamba kami sa'yo, Jesus. ang aming buhay dito sa iyo ialay. Sasamba kami sa iyo, Jesus. Di magbabago ang wagas naming pagsuyo. Ang wagas naming pagsuyo. Come on! Give glory to God. Hallelujah, Jesus. We praise you. We exalt your name, Panginoon. We glorify. We magnify your name. Sige po, maaari na po tayo magsiyo po. Praise God. Ayos na gang filter niyan. Ay tunay namang napakahirap nung sinabing iyon ni JP. Yeah. I used to call him JP. Oh, yun ang kanyang screen name JP De La Rosa. Ayan. At ako'y nagpipresenta ng maging manager niya. At di ninayayaman talaga. Hindi naman natin goal yun. But anyway, ni-encourage ko sabi ko gusto kong ikaw ay maging mukha ng anointed professionals ng JA1 San Jose. Kaya kung mapapansin nyo, pinagpopo-front na siya ngayon. Oo. Kasi kung ang JA1 main sa Batangas City ay merong Luke Conde, gusto ko ang San Jose ay may JP De La Rosa. Pwede naman diga? Kita nyo kung gaano kagilas yung announcer kanina ay nung dumating hindi nakaimik Parang nga ngayon nakita yun ang effect niya Nag-life group po kami sa Dunkin Donuts sa May Rosario, ay talagang head turner. Alam niyo yung head turner? Talaga namang all ages and all genders. Talagang napapagayon ay talagang sabi ko sa aking mga kasama, kita ninyo ang effect ni JP De La Rosa. Kita ninyo.
marami tayong mawiwin kay Lord. Gagamitin natin lahat to win as many as possible for Christ. At willing naman, willing. Kaya expect po ninyo yung mas marami pang engagements. At talagang yan mas magiging visible yan. Most likely right after the holiday season, mas magiging visible yan. Pagagawan ko yan ng video na nag-greet ng Merry Christmas and Happy Holidays from anointed professionals of JA1 San Jose. Nako, tingnan ninyo. Malaki ang pangarap ko diya. Okay. Matutupad ang pangarap ng tatay niya. Okay. Kumusta po kayo? Pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Paganda ng paganda at papugi ng papugi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal at tayo po ay padami ng padami. Amen. Amen. Sino po naniniwalang may nangyayari habang sinasabi mo ang mga bagay na yan? Oo naman, ramdam ko at alam kong ramdam nyo rin at nakikita ninyo. Praise God. Okay. Ang title po ng i-share ko sa inyo ngayong umaga ay The Purpose of Exodus. The Purpose of Exodus. Ano ba yung Exodus? Pamilyar tayo riyan dahil yan ang pang-ilang book of the Bible, sa Bible? Pang-dalawa. So, sunod siya sa Genesis. Ayan, nakita ko si Tatay Isis So, Genesis, tapos Exodus. Ayan. At when we hear the book of Exodus, ang laging unang-unang pumapasok sa isip natin ay ano? Si Moses at ang mga Israelita na naglakbay patungong Promised Land. Ayan. Kaya, tingnan natin. Sabi ni Merriam-Webster, ang Exodus daw po came from the Latin word na Exodus. Yan. From Latin, Exodus, a book of the Bible, derived from Greek na exodos. Yan. Na ang meaning ay a road or journey out. Dahil yung ex means out and hodos ay road. Ayan. So, parang pag-alis sa isang certain lugar at pagta-travel palabas. So that's the meaning of Exodus. Ayan. At hindi lamang po ang mga Israelita ang pinaranas ng Panginoon ng Exodus. Lahat po ng tumanggap sa Panginoong Jesus bilang kanyang Diyos Panginoon at tagapagligtas ay pinaranas ni Lord ng Exodus. Dahil naniniwala po akong lahat tayo ay iniligtas ng Panginoon sa kung anuman. Unang-una, iniligtas tayo ni Lord sa tiyak na kapahamakan sa impyerno, sapagkat nalalaman natin na ang lahat ng walang relasyon sa Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoong Jesus ng totohanan sa kanyang buhay bilang kanyang Diyos, Panginoon na tagapagligtas, ay mapapahamak after this life. Mapapahamak sa hell. Kaya unang-una, doon tayo iniligtas ng Panginoon. Nagkaroon ng Exodus. From a destiny na hell-bound, ay iniligtas at inilabas ka ng Panginoon into a destiny na heaven-bound. Wow. Ano pa? Saan ka pa iniligtas ng Panginoon? Iniligtas ka ng Diyos sa dating buhay na makasalanan. Diba? Iba ka na. Kung si Lyda Magtala ay merong version 2.0, kilala niya yan? Ikaw naman, meron ka na ring version 2.0 and you are created in the image and likeness of the Lord. Ikaw ay kamukha na ng Panginoon. Mamaya, mas i-discuss natin iyan. At marami pa. Marami rito ay iniligtas o inilabas ng Panginoon sa kahirapan. Inilabas ng Panginoon sa bisyo. Inilabas ng Panginoon sa mga masamang gawa sa buhay. Inilabas ng Panginoon, inilayo sa masasamang barkada. Sa madaling salita, ang Diyos ay patuloy na nagliligtas. Amen? At
may purpose po ang bawat exodus ng buhay natin. Sa bawat paglalabas ng Panginoon, hindi ka inilabas lamang at tapos bahala ka, ikaw nang bahala kung anong gusto mo na ilabas na kita. No. Laging may purpose si Lord sa bawat exodus ng ating mga buhay. At sa biyaya po ng Panginoon, yan ang ating pag-uusapan. But before that, let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. Walang pangit na panahon sa iyo. Lahat ay maganda. Kaya nagpapasalamat kami sa magandang panahon na ito. Hindi dahil sa pabor kami sa ulan or whatsoever, kundi dahil naniniwala kami na ang bawat araw at ang bawat panahon na ipinagkaloob mo sa amin, dahil galing sa iyo, ay maganda. Salamat, Lord. Forgive us sa aming mga kakulangan kalabisan, sa lahat naming kasalanan, and cleanse, sanctify us with your blood. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Today, we pray na ang patuloy niyo pong pangungusap ang aming maranasan, O dear Holy Spirit, mangusap po kayo at turuan niyo po kami. Ayaw po naming makarinig ng taong-tao lamang na mangangaral. Dalangin namin, O banal na Espiritu, kayo po ang magturo, not only to your church, but to everyone na makakarinig ng message na ito, maging sa online. Lord, salamat po, for we believe great and mighty things ang ipararanas niyo po sa amin today. Help us to understand your purpose sa bawat exodus ng aming mga buhay. At salamat po for today. We believe marami po kayong i-reveal sa amin. Hayaan niyo po na ang kayamanan na matatagpuan sa iyong mga salita ay aming maranasan today. Aming matanggap today. Wala po kayo, Lord, lalampasan. Turuan niyo po kaming lahat. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At sa inyong mga kamay, itinatagubilin po namin ang Sunday service na ito, itinatagubilin po namin ang lahat, at sa iyo po namin maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri. Ito po ang aming dalangin in the name of our Lord Jesus. And everybody shout and say, Amen. The best na palakpak para kay Lord. Okay. Sabihin mo nga muna dyan sa iyong katabi, partner. Excited ako sa gagawin ni Lord today. Tanungin mo naman siya, sabihin mo, ikaw ga? Anong sagot? Anong sagot? Sabi, excited naman. Yeah. Eh bakit kakayumi mo naman? Kalamig. Okay, ano na. Maya-maya yan itatama ng temperature. Okay, everybody say, the purpose of Exodus. Sino rito ang inilabas na ng Panginoon sa mga bagay-bagay sa buhay na gusto mong maklaya ka na daw? Sino ang nasa process pa? Okay lang yan. At least, may simula na. Diba? Oh. Yung iba, nasa journey pa ng totally paglaya sa galit. Oh, diba? Nakapagpatawad ka na ga, nasa process na. Congratulations! At least, open-minded ka. Open ka sa pagpapatawad. Yung iba naman, nasa journey na sila, nasa road na ng exodus nila ng paglaya totally sa mga bisyo. Oh, congratulations! At least, nauutay-utay na. Hanggang mamaya, malayang-malaya na. Ang mahalaga, yung path, yung tamang path, o yung tamang lakbayin ng exodus na pinagkaloob ng Diyos sa iyo, nilalakaran mo na. Okay? Sinimulan mo ng lakaran at nasa tama ka ng landas. Meron kasi talagang mabibilis. Meron din namang talagang alam niyo yung bakit katagal, mamaya malalaman ninyo, lahat yan may purpose eh. Okay. By the way, bago po ako magpatuloy, gusto ko munang batiin si Sister Corazon. Ayan, she's always joining us online. She's in Baltimore, Maryland, USA. God bless you po, Sister Corazon. May message pa po yan sa atin at nagpapasalamat sa ginagawa ng Panginoon dito sa ating gawain. Alam ninyo, hindi lamang po ito sa San Jose naririnig. Marami na po ang mga kapatid natin online joining us sa iba't ibang panig po ng mundo. Pwede naman palakpakan mo si Lord doon. Thank you, Lord. Ang inyong salita ay buhay. Alam nyo,
I am encouraging you. Hindi ko pa na-check, pero ang dami na rin nagko-comment sa ating YouTube. May mga nagko-comment din, they're from iba't ibang bansa. Ay i-check ko at nang mabati ko rin sa susunod. Ito kasing si Sister Corazon, nag-PPM talaga sa akin. Friends na kami sa FB. Oh, you see? At nagpapasalamat siya sa Lord sa ginagawa ng Diyos dito sa atin sa San Jose. Imagine naman ninyo, nakaka-bless naman. Kaya, I am encouraging you, share lang ng share, send lang ng send nitong ating mga messages. And who knows? Hindi mo alam kung ano ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng taong makakarinig ng mensaheng iyan. Okay? And I want also to greet Joshua. Ano nga bansa mismo si Joshua? Saudi. Joining us sa live. Nag-PM pa sa akin ng batang iyan last Sunday. At ang sabi sa akin ay, Pastor, ay salamat po sa Panginoon sa message na inyong na-share. Ay talagang first time ko pong mag-join ng live pagkarating ko po din sa Saudi. Ay talagang eksaktong-eksakto po yung word ni Lord sa aking sitwasyon din ngayon. Kaya siya'y blessed na blessed. Kaya ako'y naniniwala na yung magandang bagay na sinimulan ni Lord kay Joshua, hahayaan ni Lord makarating sa completion. Amen. Diba? Oh, at malamang he's joining us ngayon. Yan. Sa Saudi naman yan. Imagine na naman ninyo. Praise God. Kaya wag mananawa, inyong i-share. Inyong isend ang link. Natutuwa ako doon sa iba nating mga kapatid dito. Pati sa mga groups isineshare Kita ko ang masipag dyan, si Pasnix at saka si Sis Clarice. Nakashare kahit sa mga buy and sell ng San Jose. Matindi, talagang matindi ang gusto ang heart ng mga marami ang makarinig ng word. God bless you, Sis Clarice. Talaga namang ang puso niya gusto niya makakilala ang marami kay Lord. Kaya ang family ang inuuna nakakatuwa. Okay. Once again, everybody say, the purpose of Exodus. Ano ba ang purpose ni Lord? Ano ba ang layunin ng Panginoon? Kaya may mga Exodus sa buhay natin. So coming from the life and story ng mismong Exodus ng mga Israelita from Egypt to Promised Land, kukuha po tayo ng mga aral. Number 1, the purpose of Exodus is to know God, not just to go to Promised Land. Akala ng mga Israelita, ang sole purpose, ang layunin, ang dahilan ng Panginoon, kaya sila inilabas sa Egypt, ay para madala sila sa lupang pangako at sila'y mapagpala doon. Yes, yun ay isa sa mga layunin ng Diyos. Pero ang pinaka-goal, ang mismong gusto ng Panginoon, kaya may Exodus, ay dahil gusto ng Diyos na makilala siya ng mga Israelita. Sabi po sa Exodus chapter 6 verse 7, I will take you as my own people, and I will be your God. Si Lord po ang nakikipag-usap sa mga Israelita that time. Then you will know that I am the Lord your God, who brought you out from under the yoke of the Egyptians. Ang pinaka-goal ng Panginoon ay ito, ang malaman ng mga Israelita kung sino ang tunay na Diyos, at siya yun, si Lord yun. Akala kasi ng mga Israelita, ililigtas lang sila Akala kasi ng mga Israelita, dadalhin lamang sila sa Promised Land na ang sabi po ay a land of flowing milk and honey. Ang akala ng mga Israelita ay gusto lang ng Diyos matapos ang paghihirap nila under the slavery ng mga Egyptians. Pero hindi. May mas matinding layunin, mataas na layunin ng Panginoon. And that is for them to know Him. At naniniwala po akong sa bawat exodus ng ating mga buhay, sa bawat lakbayin na nilalakaran mo ngayon, or we call it journey ng buhay, ang layunin ng Panginoon sa iyo is not just for you na marating ang promised land mo. Ang gusto ng Panginoon ay makilala mo siya.
Sabi po sa Exodus chapter 3 verse 8, "So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians." Everybody say, "The Lord come down." Ayan, or the Lord came down. Ano? "So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, Jebusites, hindi nagtatites." Hindi, iba pa pala yun. Wala palang ganun din eh. Sorry. Nadala lang. So, ano mapapansin natin dito? May sinabi ang Panginoon, kaya daw siya bumaba, is to rescue the Israelites from the hand of the Egyptians at tapos dadalahin sa promised land. Anong gusto ko makita ninyo riyan? Sabi nung isa, kung gusto ng Panginoon na makilala ko siya, ay kagusto ko din. Sino rito ang gustong-gustong mas makilala pa si Lord? Lahat tayo. Yun talagang gusto natin. Kaya nga ang isa sa mga paborito nating kanta rito ay, "Ang makilala ka, paglingkuran." Yan ang ating mga kantahin . Tulog ang aking baby Israel Pagka kinanta ko yan, tulog. Sabi siguro, "Papa, tutulog na ako, tigil na." Okay. So, sabi, kaya nga ako'y gumagawa ng mga bagay-bagay para makilala ko pa ang Panginoon. And that's good. Sabi nung isa, kaya ako, pastor, nagpapakaigi ako sa buhay. Alam mo yon, ang kanyang term na ginamit ay nagpapakataas. Para mas makilala ko ang Panginoon. Pero may sasabihin ako sa inyo, coming from that verse, di mo kailangang tumaas para makilala ang Diyos. Dahil siya na ang bumaba para makilala mo siya. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, di mo kailangang tumaas para makilala ang Panginoon. Dahil siya na ang bumaba para makilala mo siya. Sabi dyan, "So I have come down to rescue them." Diyos na ang bumaba. Noong panahon ng Panginoong Hesus ay literal na bumaba. At hanggang sa panahon natin ngayon ay bumababa para abutin tayo. Ano ibig sabihin ng pastor? Laging bumababa ang Panginoon mula sa langit at inaabot ang kanyang mga anak. Bumababa siya dahil supposed to be ang isang hari ay hindi kailangang bumaba ng level para abutin ang mabababang kagaya natin. Pero yung Diyos na hari ng mga hari at umaabot sa iyo upang magpakilala sa iyo, ay matinding pagbabaya. Sabihin mo nga, matinding pagbaba. Imagine, inaabot ka ng Panginoon. Sino po rito napuntahan na ni Bongbong Marcos? Wag na, presidente yon, napaka-busy nun Yung medyo mas maluwag-luwag ang busy din, pero hindi kasing busy ng presidente. Sino ho rito ang napuntahan na sa bahay ni Gob Bilma? Why, napaka-busy rin malaki ang probinsya ng Batangas, yung pinuntahan ka sa bahay ni Mayora. Napuntahan ka na sa bahay ni Mayora? Busy din si Mayora. Anong ibig ko sabihin dito? Imagine naman ninyo, yun naman kumbaga sa term na ginagamit natin ngayon halimbawa, si Bongbong, hari ng Pilipinas. Tapos halimbawa, si Bilma, hari o reyna ng Batangas. Si Mayora, hari o reyna ng kanyang bayan. Ay hindi ka nga mapuntahan. Pero, sa tingin ninyo, kung pabisihan, pinaka-busy, yung nasa pinakamataas na posisyon, kung tutusin. Ang hari na mga hari. Pero, take note of this. Ang hari na mga hari ay laging bumababa para abutin ka. Kaya alam mo ko nung sabi, nung psalmist,
Who am I that you are mindful of me? Ano ang tao na napakahalaga nila sa iyo? Sabi sa Panginoon. Kaya nga meron ako isang pastor na narinig, sabi niya, itong psalmist na ito, malamang malamang ay baka ito may mga encounters may mga encounter with the angels. Kaya ang kanyang banat na ito, hugot na ito ay inspired ng angels. Kasi ang number one na maiisip mong magtatanong ng gayan sa Panginoon ay ang mga anghel. Ang number one na posibleng magtanong ng gayan sa Diyos ay ang mga anghel na nagsasabi, Panginoon, ano ang tao na sila'y tuong pinapahalagahan mo? Kumpara mo ang tao sa anghel, ang tao ay walang binatbat. Dahil ang anghel ay napakaganda. Basta nakakitarga ho kayo ng anghel, oo, nasa amin. Nag-aalam doon sa aming bunso. Hindi. Talaga naman. May natututunan na naman si Johnny. Si Johnny, yun ang ninonotes ata gagawin. Isang anghel mula sa ulap na ibinaba mula sa langit. Hindi man ako nakakakita pa ng anghel. Mukha lang anghel, pero hindi pa ako nakakita ng anghel. Pero ang description ng Bible at based sa mga nabasa kong stories in the Bible, basta ang isang anghel ay nagpakita, ay talagang sa ganday sinasamba ng tao. Sinasamba ng tao. Pastor, bakit merong mga di ka dapat Diyos lamang ang sinasamba? Oo nga, hindi nga alam ng tao, sa ganda. Akala Diyos na ang nagpakita, anghel pala ang naman. Pastor, speaking of that, paano po ako kung hindi malilito? Baka ako'y magkamali, baka masamba ko'y anghel. Ganito yan. Pagka nakita mo daw ang anghel, malalaman mong siya'y angel kapag sinabi sa iyo, huwag mo kong sambahin. Hindi ako Diyos. Yun ay based sa mga stories in the Bible. Pastor, paano po yung mga nakita namin? Halimbawa, sa Old Testament, nung meron daw pong anghel na nagpakita kay Joshua. At ang sabi ni Joshua Panginoon with small letter P, kayo ga po ay panig sa amin o laban sa amin? You heard that story? Kayo ga po ay kampi namin o kampi nung kabila? Ano ang sabi nung nagpakita? Ay hindi ako kampi ni numan. Ako ay panig sa Panginoon. Tapos ang pakilala niya, ako ang commander ng lahat ng armies ng Panginoon. Take off your sandals. Ay sino yon? It's Jesus, the pre-reincarnate Jesus. Ang Panginoong Jesus yon, bago siya nagkatawang tao. Tanggalin mo ang iyong panyapak, ibig sabihin ako'y sambahin mo, ako'y Diyos. So hindi anghel yon. Dahil kung anghel yon, hindi magpapasamba. Kaya nga't nagpasamba, at ang description ng Bible ay commander ng army ng Panginoon, sino gayon? So malalaman mo agad pag anghel. Pero ang punto ko ito, napakaganda ng anghel, takang-taka ang anghel, nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, ano ang tao na sila'y tuong pinapahalagahan mo? Who are them that you are mindful of them? Yun ang sabi sa Psalm. Bakit nga ga? Ano nga baga ang nakita ng Panginoon sa tao? Okay. Alam niyo, ito'y isa sa mga linya ko na madalas kong nasasabi, ang alin? Na sobra ang pag-ibig ng Panginoon sa tao. Na pwede namang kung tutusi, sa sama ng tao'y lipulin na ng Panginoon. At gumawa na lang ng panibago. Mas mababait, hindi pasaway, hindi matitigas ang ulo, hindi plastic, wala naman dito noon, orokan. Pwede naman. At noong time na yon, yun ang reveal sa akin. Pero alam niyo, gusto kong baguhin yung aking statement na iyaw. Pwede naman.
Eh kung merong mas maganda at mas tunay babaguhin ko yon ngayon. Ito na ang aking pinaniniwalaan. Na kahit pa kaya ng Panginoon, ay hindi niya gagawin. Bakit? Kasi decided na siya to love us. And to love us kahit tayo ay unfaithful. Come on. Ito ang katotohanan na dapat naririnig ng marami. Tama na yung pagsasabi na ikaw ay magbago dahil parurusahan ka ng Panginoon. Ilan ang nabago ninyo? Ilan ang naakit ninyo? Ilan ang na-encourage nyo na lumapit sa Panginoon by telling them that God is a God na nagpaparusa? Ilang anak ang napalambot ninyo at nakinig sa inyo sa parusa? Siguro isa maliit, baka uubra, ay walang magawa sa iyo pero hindi mo alam kung anong tumatakbo sa utak niyan. May kilala ko nung di pa daw siya nakakakilala sa Panginoon, sa sama ng loob niya sa kanyang amay, lumalaki siya na ang nasa isip niya ay, intay-intayin mo. Pag tayo magkasinlaki na, tingnan natin kung ikiuubra sa akin. Yun ang sabi niya. Sa sama ng loob niya sa kanyang ama, dahil lagi na lang siyang pinapalaw. Siguro nakikinig sa iyo ngayong maliit. Ewan ko lang, sa bandariya, wala. Ang palo, sabi ng Panginoon, sabi sa Bible, huwag mong ilalayo sa anak mo. Pero hindi naman daw laging palo. Yung iba wala nang paliwanag basta na lang hinahaplit. Ang tama raw pamamalo ay ipapaliwanag mo bago mo gawin at pagkatapos ipapaliwanag mo ulit. Yun daw ang tamang pamamalo. Pero yung natapon, hindi naman sinasadya, sabay kung anong nahagip siyang inihampas. Sabay, tumigil ka ng pag-iyak mo! Ay ewan ko lamang kung merong bumabait at umaayos ang pagkatao sa gayon. Going back sa aking sinasabi, ang hirap din namang mag-encourage sa mga taong lumapit sa Panginoon nang ang iyong bungad kay magbago na ikiparurusahan ng Panginoon. Ay, ba't pa ako lalapit di? Ano ko pala iparurusahan? Ako'y sawa na sa amin. Buong buhay ko'y gayaan. Kinalakhan ko na'y gayaan. Lalapit pa ako sa Panginoon mong gayon na naman? Di na. But people are longing to hear that we have a Father in heaven na mahal ka. Na mahal ka. Oo nga't hindi nang tolerate, pero punong-puno ng compassion, punong-puno ng gentleness. At ito ang purpose ni Lord. Gusto ng Diyos na makilala natin siya bilang Ama. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, may Ama ka sa langit. Siya na ang bumaba para makilala mo siya. Sabi po dyan sa verse, So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians. Church, the Lord came to rescue us from our spiritual Egyptians. Ano man yan? Ano man ang bumibihag sa iyo? Ano man ang nagpapahirap sa iyo? Ano man ang naglalagay ng kabigatan sa buhay mo? That, my friend, ay spiritual Egyptians ng buhay mo. And the verse said, the Lord came to rescue us from them. Ano man yan? Yan may utang na hindi matapos-tapos. Yan may mga hinanakitan. Yan may sakit karamdaman. Yan man ay kahirapan. The Lord came to rescue us. Siya'y bumaba to rescue you. Yan may bisyo. Yan man ay galit, hindi pagpapatawad. The Lord came to rescue us. At ano pa? To bring us to our promised land. Ano ba ang nire-represent ng promised land? Kung ano yung pinapangarap mo, ano yung minimithi ng puso mo, ano yung heart's desire mo, ano yung pinagpe-pray mo.
It could be mabuo, maayos ang iyong pamilya. It could be magkaroon ka ng sariling bahay at lupa. It could be maayos na hanap buhay. Ano man iyan, it could be kagagalingan, breakthrough sa anumang bagay sa buhay. That, my friend, is your promised land na hinihiling, iniintay, at nilulook forward sa iyong exodus, sa iyong paglalakbay. The Lord came to rescue you from your Egyptians and to bring you to your promised land. That could be your answered prayer. That could be God's perfect will for you. And ultimately, God rescued us so that He can bring us to heaven. Amen? But the question is, bakit ang tagal? Bakit nagtatagal? Kung ang Panginoon ay naparito upang iligtas ako, ramdam ko naman, at dalhin ako sa promised land ko, ba't ang tagal ng promised land ko? Ba't ang tagal ng aking breakthrough? Ba't ang tagal ng aking healing? Ba't ang tagal ng aking promotion? Bakit ang tagal? Ba't ang tagal ng aking one and only? Sheesh. Bakit ang tagal ng aking jowa? Taas ang kamay ng mga single. Halata naman, lamigain. Malamig ang simoy ng hangin, lalo na sa mga self-supporting. Pag ako'y may nangangaroling at gayon ng kanta at single, wag mong bibigyan. Hindi, biro lang. Bigyan lahat. Huwag mamimili. Okay. Bakit katagal? Alam nyo, relate na relate ang mga Israelita diyan. Sabi po ng mga Bible scholars, yun daw pong lugar ng Egyptians that time at Promised Land o Canaan, ang kailangan lang daw doon 9 to 10 days na travel. Ganong katagal? 9 to 10 days. Kalapit. Sabihin mo nga 9 to 10 days. Kalapit naman. Nalalayuan kayo ngayon. Sanay kayo ng mga 20 minutes, 25. Pero yun napakalapit na. Ba't ko nasabing napakalapit? Gaano katagal naglakbay ang Israel patungong Promised Land? 40 years. Ano ka naman tagal? Supposed to be 9 to 10 days, bakit ginawa ng Panginoong 40 taon? Paano kaya ginawa ng mga yun? Yung salip na tuwid na gayon, pagayong-gayon yun. Tapos babalik pa ulit. Paikot-ikot. Katagal! Sabi mo nga sa katabi mo, katagal. Ilang taon ka na ba nag-iintay niyang promised land mo kung wala pang 40 taon? Ay mahaba-haba pa. Hindi ko naman sinasabing laging 40. Tunay naman. Pagka naman ako'y 35 na halimbawa o 36 at wala pang asawa at after 40 years pa, tunay naman. 35, tapos 40 years pa, di 75. Sabi ng Bible, hanggang 80 ang bonus. Di 5 taon na. Ay, ano ganaman niya? Hindi naman laging gayon. Pero ang ibig ko lang sabihin, may time. May timing. Sabi mo, may timing. At ang timing ni Lord laging perfect. Tayo lang naman ang may deadline Kagaya niyan, nagkatapusan na. Siya. Tayo lamang naman ang merong gayang time. Tayo lang naman ang under ng batas ng oras. Ang Diyos, walang simula, walang katapusan. Kaya hindi siya bound, hindi siya under ng batas ng oras. Kaya sa Kanya, kung anong gusto niyang timing, yon ay perfect timing. Tayo lang naman ang may timing, kaya tayo naiinip. Ang Diyos hindi. Are you there? Ay, ba't nagtatagal? Kasi gusto ng Diyos na while waiting, makilala pa natin siya lalo. Sa pag-iintay, lalong nagpapakilala ang Panginoon.
habang tumatagal, lalong nare-reveal si Lord sa iyo. Gasino ganun mang pabilisin ng Panginoon ng travel ng mga Israelita? Para 9 o 10 araw pala yung promised land na agad. Ayos na. Kumpara sa atin o kagaya sa atin, gasino ganun mang, gusto mo kagalingan? Galing agad. Gusto mong yumaman? Yaman agad. Gusto mo magka-jowa? Jowa agad. Sagutin mo na agad yan. Kung sino yung una mong makasalubong, mamaya sabihin mo, may jowa ka? Wala, tayo na. Bilis! Pwede naman Kaya ng Panginoon? Kaya. Ang tanong, kilala mo na ga siya? Sino po yung naging jowa ko? Hindi. Si Lord. Kilala mo na ba si Lord? Kilala mo na ba talaga siya? Ito nasasabi ko sa mga tatay. Hindi masama ang pera. Sino nagsasabi rito masama ang pera? Kung masama ang pera, bigay mo sa akin. Ako magpapabait diyan. Hindi po masama ang pera. Ang pera ay magpapabilis lamang sa iyo kung nasaan kang exodus. Kung nasaan kang journey. Kung ano ang daan ng buhay na nilalakaran mo, pabibilisin ka lang ng pera. Ano ibig sabihin? Kung nasa mali kang daan, pag nagkapera ka ng madami, bibilis ka lang sa pagdaan mo sa maling daan ng buhay. So kung nung unay walang pera, gramo-gramo laang, ano ga yung gramo-gramo? Di balataw. Pag dumami ang pera, nakaw, tuni-tunilada na yan, exporter pa. You see? Nung kakaunti pa ang pera, di ang mga kinukulikta yung mga ano lang, Paltik, Sputnik, mga gaya lang. Pag dumami ang pera, nakaw, manda ka, mga koleksyon na yan, nuclear na. Kung anong daan na dinadaanan mo, pabibilisin ka lang ng pera. Ngayon, kung ikaw naman nung kakaunti ang pera, tumutulong ka sa iyong kahanggan, maniwala ka, pag pinadami ni Lord ang pera mo, malamang, baka bayan ang tulungan mo. Are you there? Ano ibig sabihin dito? Inuuna ng Panginoong itama ang landas ng tao bago ang promised land. Nagpapakilala muna ang Panginoon sa mga Israelita bago niya dalhin sa promised land. Bakit? Tingnan ninyo ang bilin ng Panginoon. If I'm not mistaken, in the book of Deuteronomy, sabi niya sa mga Israelita, pagdating ninyo doon sa promised land, kayo'y yayaman, kayo'y sasagana. Pero, sabi niya, huwag niyong kalilimutan ng Panginoon na nagbigay sa inyo ng kakayanan, na lumikha ng kayamanan. Huwag niyong kalilimutan ng Panginoon. Kasi nga, yun ang unang-unang dapat. At yun ang unang-unang goal ni Lord sa atin. That is why may exodus. That is why may journey. That is why hindi instant. Kasi gusto ng Panginoon, makilala mo muna talaga siya. Tama ang landas, tama ang daan. Kahirap Imagine naman ninyo biglang yayaman. Wala namang tamang relasyon sa Panginoon. Nino ng yaman noon? Di kung ano rin lang ang nilalakaran noon, dun din lang yun ang gagamitin. Pastor, ba't ako hindi pa magkaasawa? Talaga naman laging iyon pa rin ang tanong kanina pa Kasi nga baka pag nakilala mo na si one and only, baka hindi mo nakilalanin si Lord. Kasi pag nakilala mo na si one and only, baka mag-focus ka na lang sa, we're getting to know each other. Di ba? Sabi ng backup, getting to know each other. Starting to show a feeling. Ano sunod? And people can tell. Kayo naman masyado. May mga naaalala na kayong artista Ito na ba? Sa gagalayin. Anyway, yun ang gusto ni Lord. Kaya alam nyo, unang-una pa lamang, nung sa burning bush experience ni Moses with the Lord, ano gang sinabi agad ng burning bush kay Moses? Promised land.
agad. Hindi. Ito, sabi, ililigtas ko kayo, gayan. Si Moses naman, ang gusto ay, sige po, kakausapin ko ho mga kasamahan ko, pero ano hong sasabihin kong pangalan ng nagsugo sa akin? And in Exodus 3:13-14, sabi po riyan, Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your father has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them?" And in verse 14, God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites, I am has sent me to you." Sabi ng Panginoon, sabihin mo ang nagsugo sa iyo ay si ako nga. Ako ay si ako nga. Imagine ninyo si Moses that time. Ang sabihin mong pangalan ko ay ako'y si ako nga. Ay, siya ka. Makikipag-usap ka kay Mayora. Mayora, ako po ay naparito dahil pinapunta po ako ni ako'y si ako nga. Ano kaya sasabihin ni Mayora sa iyo? Sinong kakilala mo Utoy? Si Pasnix po. Si Nika. Ay siya, sige ko, kontakin ko muna si Nika ha, mag-roll tayo mag-usap. Parang ang hirap makipag-usap sa gayon. Ang hirap, lalo ni Moses. Pero ito ang gusto ko makita ninyo. Dini pa lamang ang Diyos nagpapakilala na. Hindi masyadong dinitalya agad ng Panginoon kay Moses nung una pa lamang ang promised land, ang blessing, ang promotion, ang increase. Ang hinighlight agad ng Panginoon kay Moses ay ang kanyang pangalan. Ako ay si ako nga. I am who I am. Yahweh. Yun ang ibig sabihin ng Yahweh. Ngayon, sinasabi ito ng Panginoon kasi gusto niyang i-reveal na agad, ipakilala ang kanyang sarili. O malamang sinabi ni Moses sa kanyang mga kasamaan, mga tropa, tayo daw ililigtas na ng Panginoon. Siya nga. Sige nga, anong pangalan na nagsabi sa iyo? Si ako nga. Huwag na muna kayo magtanong, hindi ko rin masyado maintindihan eh. Basta, yun ang kanyang pangalan. Ako'y si ako nga, Yahweh. Okay. Di ba? Kaya may Exodus. Kasi nga, sinabi naman na ng Panginoon kung sino siya, nagpapakilala na siya. Nakilala agad. Hindi nga maintindihan. Kaya may Exodus. Kaya may journey. Kaya may long process. Kaya may mahabang pag-iintay. Kasi doon mo makikilala ang Panginoon. Tingnan ninyo. Ano ba ang ibig sabihin ng I am who I am na yan? Ano ba ibig sabihin ng ako'y si ako nga? O, ito na. Nung sila ay nagsasabi na kay Pero, ayaw silang palabasin ni Pero, ang Panginoon ay kumilos at nagpadala ng mga salot. O, di nagpapakilala ng Panginoon ng mga Israelita. Sabi nila, wow, si Lord ay makapangyarihan. O, that moment, nare-reveal sa kanila na si Lord ay Diyos na makapangyarihan. I am who I am. I am the most powerful God. The God Almighty. Nung sila ay nakalabas na ng Egypt, at nang sila ay palayo na, nagbago ang isip ni Pero, you know the story, hinabol sila at sila ay na-corner sa Red Sea. Hinati ng Panginoon ng dagat na pula at sila ay nakalampas. Pagdating ng mga Egyptian, sumara uli yung Red Sea at nalunod yung mga Egyptian soldiers. And that time, na-reveal sa kanila na I am who I am your Savior. Sabi ng mga Israelita, ang ibig sabihin pala noon, hindi lamang si Lord Almighty God, siya rin pala ay Savior. Nakita nyo? That's the purpose of Exodus. Nakikilala unti-unti. At nung sila ay nado na sa wilderness, alam nyo po, napakahirap sa wilderness. Kasi sa umaga, napakainit. Sa gabi, napakalamig. At napakadilim. Okay? Kaya ano po nangyari? Sa umaga, ang sabi po sa Bible, sinusundan daw po sila ng makapal na ulap.
to protect them against the heat of the sun. Scorching hot na sun. Oh, di nung araw na yun, nung oras na yun, na-reveal sa kanila na si Lord ay Diyos na nagkikare. Oh, sabi ng mga Israelita, si Lord pala hindi lamang Almighty God at hindi lang Savior, siya pala ay caring God din. Sabihin mo nga, ang Diyos ay may pakialam. He cares. Ano? At hindi po namimili ang Panginoon ng pakikitaan niya ng kanyang care. Bagay na hindi lahat ng tao ay gayon. Aminin man natin o hindi, may mga tao namimili ng pakikitaan at pararamdaman niya ng kanyang care. Ano ba sa Tagalog ang care? Ha? Pagkalinga, pakialam, ano? Oh, di ba? Ito, alam ninyo ito, nag-trending ito eh. Yung may umangkas na magandang babae at habang nakaangkas ay natatanggal yung cover ng helmet. 'Di ba? Tapos sabi niya doon sa driver ng motor ay, "Kaya natanggal." Alam niyo 'yan? Trending 'yun eh. Kaya natanggal. Oh. Natanggal ba? Ang bait ng driver, 'di ba? Natanggal ba? Opo, natanggal po. Hindi, okay lang yan. Talaga yan, maluwag yan, ganyan. Okay po. Tapos nung nakababa na at aalis na yung driver, sabi ng babae, "Thank you po kuya, ingat po kayo, God bless po." Di ba? At okay na okay yung driver, chill na chill. Tingnan nyo nung ginaya nung iba. Yung hindi na maganda. Sabi nung hindi na maganda, "Kuya, natanggal." "Kuya, natanggal!" "Kuya, natanggal na!" Nung nilingon ng driver, sabi, "Anong natanggal?" "Yung sa helmet natanggal." Sabi nung driver, "Ha? Sinira mo yan? Mahal yan! Babayaran mo yan!" Kita ninyo? Yung isa, "Kuya, natanggal." Hindi pinapakailaman. "Kuya, natanggal! Kuya, natanggal na yung gulong!" Ayun, nagdaga sana. Dami niyan, daming memes niyan. Kahit nga si Ann Curtis at saka si Jericho Rosales, ginaya pa nila di ba? Hindi kayo updated? Okay, anyway. Ba't ko yun binabanggit sa inyo? Kaya natanggal. Ang tao, minsan namimili yan ng pakikitaan ng care. Di ba? Pag yung mga matatandang babae, natatawid ng kalsada, "Lola, tutulungan ko na po kayo." Pero bakit pagka yung mga pulubing gusgusin na may dalang sako, hindi ninyo inaalalayan pagtatawid? Hindi ko man nilalahat ha. Pero ang tao namimili. Pero ibahin mo ang Panginoon mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang Diyos hindi namimili ng pakikitaan niya ng care. Pwede man palakpakan natin si Lord doon. So, unti-unti, dahil sa Exodus, nare-reveal sa mga tao that God cares. Ano pa? Ang tao ay nagugutom, walang makain yung mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng mana, yun ay parang tinapay. At nung nag-request ng tubig, nagbigay ang Diyos ng paraan para magkatubig sila. Hinampas yung bato, may lumabas na tubig. Di ba? Ano pa? Nananawa na daw sa mana, nagre-request ng karne, merong grupo ng mga quail o pugo na nagmamigrate, nilito ng Panginoon at napunta sa kampo ng mga Israelita at sawa sa pugo. Gayon lang palayaw. Nasaan ka si Brother Erwin? Ayun. Lilituhin lang pala Dong, sa pultre. Okay. At na-reveal sa kanila na si Lord ang kanilang provider. You see? Unti-unti, hindi kaya ng taong i-process Kaya may Exodus. Pero ang bottom line, gusto ng Diyos, makilala mo siya. Bago answered prayer, bagong kung ano man. Sino ang alam na alam ang verse na are? John 14:6. Jesus answered, "I am the way and the truth and the life.
No one comes to the Father except through me. Naku, kahit pikit, alam na alam yan ng katabi mo. Kahit pikit. Kahit bagong gising. John 46, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam na alam ng mga yan niya. Oh. Ano pagkaintindi mo diyan? Sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ako katotohanan at ako ang buhay, walang pupunta sa Ama, kundi daraan sa akin. Ano pagkaintindi mo diyan? Marami nagsasabay, si Jesus lamang ang paraan para makapunta ng langit. Sino nag-a-agree? Oh, di ba? Yan ang alam natin. Titigan mo uli. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Tama naman ang sabi nyo. Si Jesus lang talaga ang daan patungo sa langit. Pero mapapansin mo, hindi naman hinighlight ni Jesus J. langit. Hindi naman sinabi ni Jesus dyan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to heaven except through me. Ang hina-highlight pa rin ng Panginoong Jesus dyan ay ang Ama. Dahil ang gusto ng Panginoon ay ang makilala mo yan, Diyos. Gusto ng Diyos makilala mo siya. Nakakalungkot po ang daming Kristiyano na born again, ang gusto'y makarating ng langit. Ang Diyos, ang gusto'y makilala mo siya. Hindi hina-highlight ni Jesus ang langit diyan, ang Ama ang binabanggit niya. Relationship sa Diyos ang kailangan. Maganda ang langit. Maganda ang langit. But I want you to know that the Father is a lot better than heaven. Ang ultimate promised land natin ay heaven. Pero pwede namang pagkatanggap mo kay Jesus, nagsisi ka, nagbago ka, pwede namang doon ka na agad sa heaven, di ka? Wala pang gusto pumunta ng heaven din Pero pwede naman, kaysa magkasala pa, matsambahan pa baka mamay matukso pa mag-abutin pa ng kamatayan na nagkasala, mag-aalangan pa. Di ka? Mabuti kung ma-deliverance, ma-encounter, makakarga sa kapitbahay, usa kung sino Paano kung hindi ba papasukin? Nung papasok ka na na-deliverance ni pastor na i-close ang third eye, nakaw, hindi na ako makapasok. Ay, saan pag ako maghahanap ng papasukan na rin, malapit na bumalik si Jesus. Di ka? Mabuti nga ako gayon. Pero ang punto ko ito, gusto ng Panginoon, makilala mo muna siya. Magkaroon tayo ng relationship sa Ama. Kaya pala ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa huling panahon, maraming tatawag, Ama, Ama. Pero nung itutugon ng Ama, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Wala namang masyadong nag-discuss na ng verse na yan Wala na rin masyadong discussion after that verse. Pero ito lang ang aking naiisip ngayon, kung i-relate natin sa ating topic. Baka mga tinanggap si Jesus para makapunta ng langit, pero hindi para makipagrelasyon at kilalanin ng totohanan ang Ama. Bagay na yun talaga ang goal ni Jesus. Ang ipakilala ang Ama, ang makilala natin ng totohanan ng Diyos Ama, ang Diyos. Sabi ng mga disciple, kung babasahin nyo pa yung mga susunod na verses ng chapter na yan, gusto po namin makilala ang Ama, gusto namin makita ang Ama. Ano sabi ni Jesus? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. At ang nakakilala sa akin ay kumikilala sa Ama, sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Sapagkat ang Ama ay sumasa akin at ako'y sumasa Kanya. Ang goal talaga ay ang makilala natin si Lord at magkaroon ng relationship sa Kanya. Ano mang ganda ng langit, kung hindi mo naman tatanggapin ng totohanan sa buhay mo at wala kang relasyon na mainam sa Panginoon, ay wala rin. Garin Kunyari, may nagpagawa ng bahay, nakapit bahay mo, kaganda, kalaki, tuwan-tuwa ka naman, nakikigala ka sa blessing niya Sasabihin mo sa mga kakilala mo, alam mo gayang malaking bahay na yan, sa kapitbahay namin yan.
Maaaring ang isagot sa iyo, ano naman? Hindi naman iyo. Hindi naman sa inyo. Ay ano naman? Diga? Meron ako sasabihin sa inyo. Ano mang ganda ng langit, kung hindi mo naman tatay ang may-ari, wala din. Ang masakit pa rito, kahit anong ganda ng langit, kahit alam mo ang address, kahit alam mo kung paano pumarong, sige na, yung bahay ng kapitbahay mo, kahit alam mo ang address, kahit alam mo kung paano pumaroon, kahit anong ganda niyan, kung hindi ka naman anak ng may-ari niyan, hindi ka pwedeng tumira dyan. Are you with me? Relasyon. Relasyon. Sabihin mo nga sa katabi mo, relasyon. Ang targetin mo, Kristiyano, ay ang relasyon sa Diyos. Huwag laging ang isip lamang ay destinasyon. Ang kailangan ay relasyon. Because your Father is a lot better than heaven. Alam niyo kung ba't maganda ang langit? Alam niyo kung ba't maganda ang langit? Dahil andun si Lord. Alisin mo si Lord doon, hindi na langit yaw. Kaya maganda ang langit dahil nandun ang Diyos. Huwag mong targetin yung lugar. Huwag mong targetin yung destination. Ang targetin mo yung relationship na mainam sa Panginoon. That's the purpose of Exodus. Kaya nagtatagal, gusto ni Lord makilala mo siya. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Number 2, the purpose of Exodus is to know God at makamukha siya. Hindi po natapos na nakilala mo ang Panginoon. Ang gusto ng Lord, makamukha mo siya. Ano ka, pastor, makamukha? Ibig sabihin yung mukha ni Lord, magiging mukha ko ganyan? Hindi. Makaugali. Sabihin mo nga, makaugali ng Diyos. Exodus chapter 6 verse 7a, yung first part ng binasa natin kanina, I will take you as my own people. I will be your God. Malalaman mo naman kung sino ang sa Panginoon, kamukha ng Panginoon. Diga? Kaya nahuhulaan mo kung Pilipino mukhang Pilipino. Ako ho nung nasa Qatar hindi ho ako napagkamalang Pilipino. Akala ko ako Nepal. Ay nung tinanong sa akin you Nepal? Sasagutin ko sana, no English. Ako Nepal nga. Hindi ka. Biruin ko sana ng gayon Kaya ay nalaman ko ang trend. Ako ho'y nag-short. At nung ako'y naka-short na kabayan! Naka-short Alam na. Gusto ng Diyos makamukha ka. Alam niyo ba pagkatapos magpakilala ng Panginoon, i-describe niya ang sarili niya? Dahil gusto ng Panginoon na makamukha natin siya. Exodus 34, 5-7. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, the Lord. And he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness, maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion, and sin. Yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sin of the parents to the third and fourth generation. Ano gusto kong makita nyo dyan? Dinidescribe ng Panginoon kung sino siya at dinidiscuss niya kay Moses at ididiscuss naman ni Moses sa mga Israelita upang yun ang gayahin. Ano nga sabi dyan? Si Lord daw ay compassionate. Dapat maging compassionate din daw ang mga Israelita. Since sabi ni Lord, since I will take you as my own people and I will be your God, if I am compassionate, therefore you must be compassionate also. Yun ang sinasabi niya dyan. Ano pa? Gracious. So be gracious din daw. Sabi ni Moses sa mga Israelita, maging gracious din daw tayo. Slow to anger, mabagal sa pagkagalit. Di yan madaming kamukha si Lord. Sabi ko, di yan maraming kamukha si Lord, mabagal sa pagkagalit. Hallelujah!
Sabi mo nga sa iyong katabi, partner. Sige, kausapin mo, partner. Pastor, nagagalit na ho. Lagi ko daw kinakausap. Yan na nga, baga. Oh. Kailangan niya na slow to anger. Nakakamukha yan ni Lord. Again, the purpose of Exodus, makilala mo siya, makamukha ang Panginoon. Ha? Abounding in love, sumasagana sa pag-ibig. Kaya dapat lagi nakikitaan ng pag-ibig ang mga anak ng Diyos, ng kamukha ng Diyos. Amen ka? Oh. Ano pa? Faithfulness. Dapat yan ay faithful. Ha? Kahit hindi niyan kinakantang faithful dapat faithful yan. Faithful sa jowa. Faithful sa asawa. Ha? Sabihin mo nga, faithful. Ano pa? Maintaining love to thousands. Hindi pwedeng nga mamahalin mo lang ay daan at libaw. Sabi nung isa, kaya nga madami akong girlfriend. Hindi, yun ang ibig sabihin. Kailangan mapagmahal sa lahat. Ano pa? Forgiving wickedness. Nakaw, yan na. Isa pa. Dini, maraming nakakamukha si Lord, mapagpatawad. Sabihin mo nga Diyos sa iyong katabi, kamukha mo ga si Lord, Dini. Yan. Ano ibig ko sabihin, Dini? Gusto ni Lord, makamukha natin siya. Bakit po gusto ng Diyos na makamukha natin siya? Dahil natutuwa ang Ama pag sinasabing kamukha niya ang anak niya. Sa tuwa ko ho, pag may nagsasabing kamukha ko ho ang mga anak ko, depende sa pagsasabi. Pag ang pagsasabi, Pastor, kamukha niyo po ang mga anak niyo, nakakatuwa naman. Ay, praise God. Pero pag ang pagsasabi, garne, nako, kamukha na naman ni Pastor. Pagkagayon, sasabihin ko lang may kapatid, may problema ka sa akin. Bakit may nako? Nako, kamukha na naman ni Pastor. Nako, yan sinasabi ko nga, baga, pagkakalakas ng lahi niya, kaganda-ganda ng inahin, tapos sa primero lang naman kamukha ko, habang nalaki na may naganda Nakakamukha, nakakahawig naman ng ina. Ayos na. Marunong na kayo, wala na nagre-react, nagpipigil na. Narinig nyo lang ang sabi ko. Pero ito, totoo, natutuwa ang Ama kapag sinasabing kamukha niya ang anak niya, amen ga? Natutuwa, oo. Kaya ako naniniwala, pag nadadako rito ang tingin ng mga anghel, sasabihin ng mga anghel, Ama, Lord, ikakatuwa ho yung mga nasa San Jose, kamukhang-kamukha ninyo Sasabihin naman ni Lord, ay, anak ko yan. Anak ko yan. Ay, Lord, tingnan nyo yung isang yon, kahit ginawa ng masama, ay nagpapatawad at nagmamahal pa rin. Kamukhang-kamukha nyo, Lord. Sasabihin naman ni Lord, iyon, anak ko yun. Diba? Kaganda nung kasarap ng gayon. Kaysa doon sa garne, sasabihin ng angel, Lord, pero yung katabi, parang iba ata ang kamukha. Kabilis atang magalit, iba ata ang kamukha. Ano kaya isasagot ni Lord? Sasabihin kaya ni Lord, iba ang ama niyan. Hindi. Ang sasabihin ng Panginoon, yan, anak ko din yan. Nasa proseso pa lang. Pero maganda na ang sinimulan ko dyan at tatapusin ko ang aking magandang sinimulan dyan. Diba? Ay sasabihin naman ng isang angel, ay Lord, bakit yung isa pagkakadamot, iba rin ata ang kamukha, kadamot kayo po'y mapagbigay, ari kadamot, kakuripot, talaga namang may bulsa sa buto. Hindi na sa balat Anong sasabihin ni Lord? Anak ko yan, anak ko yan. Huwag kang mag-alalat yan, bago magnubintang, magbabago din niya. Cut, pagkakatagal pa. Pero again, natutuwa ang tatay natin sa langit kapag kamukha natin siya. So their experiences, ang experiences po ng mga Israelita sa Exodus, ang purpose, makamukha si Lord.
Nung nag-aalala na sila kasi Red Sea are, parating na ang mga Egyptian soldiers. Nag-aalala na sila, anong dinidevelop ni Lord doon? Faith. Do not worry. Tingnan nyo nung si Jesus ay naririto na, wala rin siyang binabanggit na iba kundi, do not worry. Fix your eyes to God. Do not worry. Unahin mo ang kaharian. Unahin mo ang katwiran. Idaragdag yan sa iyo. Di ba? Ano pa? Nung nagugutom na, sabi ni Lord, do not worry. Gusto ng Diyos makamuka. At kahit po sa New Testament, ito'y reveal din kay Paul. Kaya nga in Ephesians chapter 5, verse 1, ang sabi po riyan, be imitators of God. Therefore, as dearly loved children, dahil ikaw daw ay anak ng Panginoon, diba, ay dapat makamukha mo ang Panginoon. And in 2 Corinthians chapter 3, verse 18, ang sabi po riyan, and we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Ano daw sabi dyan? We are being transformed into His likeness. Talagang dinidevelop yung karakter ng Panginoon ay makita sa iyo. Kaya yung iba nagtataka, bakit simula nung tinanggap ko ang Panginoon, saka dumami ang problema ko? Sinong nakaka-relate? Ladong dumami ang mga pagsubok ko sa buhay. Kasi nga, under process ka na, nasa Exodus ka na, gusto ng Panginoong makamukha mo siya. Pastor, bakit nung ako'y na-born again, dumami ang galit sa akin? Kasi gusto ng Diyos matutunan mong magmahal kahit ng mga galit sa'yo. Dahil ganun siya. Dahil gusto kanyang makamukha eh. Gusto niya makamukha mo siya, I mean. Are you there? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, sige lang. Mamahalin pa rin kita. Kasi gusto kong makamukha ko si Lord. Diba? Are you there? Ephesians chapter 2, 22 to 24. You were taught, with regard to your former way of life, to put off your old self, hubarin daw yung lumang pagkatao, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, at ang isuot ay ang bagong pagkatao, created to be like God in true righteousness and holiness. Hubarin daw ang lumang pagkatao at ang isuot ay ang bagong pagkataong kamukha ni Kristo. Sabihin mo, makamukha ng Diyos. Sige pa, sabihin mo, makamukha ng Diyos. Amen. Palakpakan natin si Jesus. And lastly, number 3, the purpose of Exodus is to know God at ipakilala siya sa madami. Bakit nagtatagal? Bakit kinailangan pa na bago makarating ng promised land, kailangan na may mga salot pa, kailangan na may mga matitindi pang mga miracles na iparanas ng Panginoon, kailangan matitindi ang maranasan ng Israelita. Bakit? Pwede namang after 9-10 days, promised land, ayos na. Ba't kailangan pa magkaroon ng mga matitinding labanan na talaga namang mga giants ang kalaban pero talo nila? Bakit kailangan pang hindi nila alam paano mapapasok ang walls of Jericho, pero sinunod lang nila ang Panginoon. Sila'y nagmarcha ng paikot-ikot habang nagwo-worship at gumuho ng kusa ang pader. Nagaano kataas, napakataas, gaano kakapal, pwede daw pumarada ang mga kutse sa ibabaw ng pader, gayong kakapal. Oo. Sino hong nakapaggawa ng barcode na gayong kakapal? Mga kontratista dito. Papagawa ho ng bakod, gaano hong kalaki, yung ang kapal ho ay pwedeng pumarada ang kutsi sa ibabaw. Ano yan? Gayong kakapal ang walls of Jericho. Ilang chariots daw ang pwedeng pumarada sa ibabaw, gayong kakapal. Bakit kinailangan pa ng mga matitinding karanasan na gayon? Pwede namang promised land na agad, period.
Kasi ayaw ng Panginoong basta lang ikaw mabless o ang Israelita by that time. Ang gusto ng Panginoon, makilala siya ng mga Israelita at makilala siya na marami. Kinausap ng Panginoon si Pero sa pamamagitan ni Moses. At tingnan ninyo, kung baka hindi ninyo napansin, baka pamilyar na pamilyar kayo sa story, pero baka hindi nyo napansin ang part na ito, tingnan ninyo. Exodus 9:16. But I have raised you up for this very purpose. Sabi ni Lord kay Pero, ikaw ay inilagay ko into power dahil may purpose ako. Ayan. At ano yon? That I might show you my power and that my name might be proclaimed in all the earth. Ang purpose pala ni Lord, kaya si Pero ay inilagay niya sa posisyon, ay upang maipakita ni Lord ang kapangyarihan niya kay Pero at sa buong Egypt para makilala siya ng mundo. Anong koneksyon ng Egypt sa buong mundo? That time, mas kilala pa po ng mundo ang Egypt kaysa kay Lord. Nung panahon pong iyon, ang Egypt ay superpower. Sino ba mga superpower ngayon? Pilipinas. Kayo natawa. De, ano ba mga superpower ngayon? US, China, Russia, Philippines. Oh, go away, Philippines. This is Chinese territory. Oh, yeah. So, yan ang mga superpowers ngayon. Noon, ang superpower, Egypt. Peak ng Egypt yung kasagsagan, kayamanan ng Egypt. Egypt ay kilala ng buong mundo, pero si Yahweh, si Lord, hindi. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Sabi niya, pero ikaw inilagay ko dyan sa posisyon na yan, sa panahong ito. Sabi niya, para ipapakita ko sa iyo at sa buong Egypt ang kapangyarihan ko. At pag nakita ng buong Egypt ang kapangyarihan ko at nakilala ko ng Egypt, mababalitaan ng lahat na nakakakilala sa Egypt na ang Diyos ng Israel ang tumalo sa pinakamakapangyarihang bansa that time. At makikilala ang Panginoon. The purpose of Exodus is not just for you to know Him, pero para makilala ang Panginoon ng marami. Sabi po sa Exodus 34:10, then the Lord said, I am making a covenant with you. Before all your people, I will do wonders, never before done in any nation in all the world. At ito, tingnan ninyo yung susunod na sentence. The people you live among will see how awesome is the work that I, the Lord, will do for you. Ano gusto makita nyo, Dan? Everything amazing na gagawin ng Panginoon for you. Ang purpose is not only for you. Ang purpose ay para makita din ng mga nakatingin sa iyo what God is doing in your life so that makilala nila siyang kumikilo sa buhay mo. Inilagay ko yan diyan. Ang ginawa ng Diyos sa buhay mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para marami ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan mo. Sabi ko, sa pamamagitan mo. Church, kaya ka pinagpapala ng Lord para maipakilala mo ang Panginoon sa madami. Church, kaya ka hinahayaan ng Diyos na makilala ng marami upang through you, maipakilala mo naman ng Diyos sa kanila. Kaya may exodus, kaya may mga ginagawang nangyayaring magaganda sa buhay mo ang Panginoon dahil gusto ng Lord ma-highlight siya sa buhay mo. Kaya ka patatapusin ng Panginoon sa pag-aaral para kapag ka nag-speech ka, sasabihin mo, biyaya po ang lahat ng Panginoon. It's all Him, all Him. Diba? At lahat ng makakarinig ng speech mo, sasabihin, oo nga, ang Panginoon pala talagang dapat inuuna ko. Kahit anong aral ang gawin ko, kung wala ako kay Lord, hindi ako magiging kagaya ni ate, hindi ako magiging kagaya ni kuya. Are you there? Gayon. Tingnan man ninyo si Stephen Curry, pagkakashoot naman, all Him, all Him. Diba?
Saka pa lang yung tutulog na gayon. All Him. Hayaan mo. Pag na-promote ka sa work, nagka-work ka. At may nagtanong, paanong ginawa mo? It's all Him. It's all because of Him. Hayaan mo na ang bawat pangyayaring ipinararanas ng Lord sa buhay mo habang nilalakaran mo ang exodus mo, makilala ng marami ang Panginoon. Makilala ng marami ang Panginoon. Yung ganda naman ng bahay ninyo. Paano ninyo nagawa yan? Paano kayo nakapag-ipon? All Him. Biyaya ng Panginoon. Kababait naman ang mga anak mo. Paano pagdidisiplina ang ginagawa mo? All Him. Biyaya lang ng Panginoon, mababait ang mga iyan. Are you there? Ang ganda naman ng jowa mo. Ay, syempre. Ay, hindi. All Him. Hindi yan mapapaibig sa akin kung mukha ko lang ang ititingnan niya at ugali ko. Regalo yan ng Panginoon sa akin. It's all because of Him. Amen? Kaya hayaan mo na sa bawat ginagawa ng Diyos sa buhay mo, makita ng marami ang Panginoon na siyang kumikilos sa iyo. At dito na po ako magtatapos. Sabi ni Moses kay Lord, Lord, wag niyo po kaming iiwan. Kasi mukhang nanganganib that time, may iiwan na ng Panginoon ng mga Israelita, kakukulit, kapasaway. Sabi ni Moses, Lord, wag niyo po kaming iiwan. Sapagkat pag iniwan niyo po kami, ano pa po ang kaibahan namin sa mga hindi ninyo sinasamahan? May nakita ako doon. Alam niyo kung ano yon? Ang pagsama ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon kina Moses at sa buong Israelita ang nagpapaiba sa kanila. Doon sa iba pang mga napupuntahan nilang mga lugar at nakakasalamuhang mga tao. Hayaan mo na habang nilalakaran mo ang pinalalakaran ng Panginoong Diyos sa buhay mo, makita nila ang kaibahan mo. At ito ang kaibahan mo, church. Sinasamahan ka ng Panginoon. God is with you in your journey. Oo nga, nagtatagal. Oo nga, hindi wala pa. Pero, ito naman ang pinakamagandang pagpapalang meron ka. God is with you. Sabi ko, God is with you. Sabi ko, God is with you. At yan ang advantage mo. Yan ang advantage mo. Pastor, paano po kapag hindi na talaga dumating ang aking ipinagpe-pray? Paano po kapag hindi talaga natinugon ng Panginoon ang pinapanalangin ko? Or maybe, tumugon siya but not the way na ine-expect ko. Di syempre, hindi pa rin yun yung gusto ko. Paano kung hindi ko maabot? Paano kung hindi ko marating? Paano kung hindi ko matanggap? Paano kung hindi ako makarating ng promised land ko? Maybe you know Moses. Siya ang leader. Siya ang hinirang ng Panginoon, pinili ng Panginoon to lead the Israelites out of Egypt going to promised land. But you know what happened to Moses? Isa po si Moses sa hindi nakapasok ng promised land. If you still remember the story, ang sabi ng Panginoon sa mga Israelita, lahat ng 20 years old and above, maliban kay Caleb at kay Joshua, ay hindi makakapasok ng promised land. Nabanggit ho si Moses? So kasama si Moses sa hindi nakapasok ng promised land. Gaano kasakit kay Moses yan? Siya ang leader. Siya ang pinag-abutan ng lahat ng reklamo. Lagi siyang namamagitan, siyang naiipit sa gitna between God na nagagalit na sa mga Israelitang kahihinang manampalataya. Imagine Moses, sa hirap niyang dinanas, sa laki na ng pagod, sa dami ng emosyong na-spend. But, hindi siya nakapasok ng promised land. Nung yun nabasa ko, ako'y nagtanong, sa isip ko, hindi nangyari ang perfect will ni Lord kay Moses? Hindi nangyari kasi hindi siya nakapasok ng promised land.
Then, the Lord made me realize, ang perfect will ng Panginoon ay hindi nakabase sa promised land. Let me ask you, sa buong Bible, sino lang ang karakter na na-encounter si Lord ng malapitan? It's Moses. Si Moses lang. Si Moses lang. Nung nagagalit na ang mga tao dahil si Miriam at si Aaron kung ano-ano sinasabi, sabi ni Miriam, bakit? Si Moses lang ba na kuya ko, ang nakapatid ko, ang kinakausap ng Panginoon? Di ba kami kinakausap din ng Panginoon? Nagre-rebelde na sila. At nagalit ang Panginoon sa kanila at kinausap si Miriam. Sabi ni Lord kay Miriam, Miriam, uot kinakausap kita. Pero, si Moses lamang ang kinakausap ko ng harapan. You see? Si Moses lang po ang naka-encounter kay Lord ng gayong kalapit. Bakit? God's perfect will ay hindi lamang nakabase sa promised land mo. Ang perfect will ni Lord sa iyo ay ang makilala mo siya, ang makamukha mo siya, at ang maipakilala mo siya sa marami. That, my friend, is God's perfect will for your life. Ano kung hindi ka nakapag-asawa? Ano kung hindi ka nagkatrabaho? Ano kung hindi ka na-promote? Ano kung hindi ka gumaling? Nakilala mo ba ang Panginoon? Araw-araw ba ng buhay na pinagkaloob niyo sa iyo ay nakakamukha mo siya? Sa pamamagitan ba ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo ay naipakilala mo siya? Kapatid, yan ang perfect will ni Lord for you. Ang makilala siya, paglingkuran, yan ang maging hangad ng puso mo. Yan ang maging hangad ng puso natin. Yan ang perfect will ni Lord sa iyo. Dahil sa kahuli-hulihan, hindi man nakarating si Moses sa promised land, pero nakasama niya ang Panginoon sa kalangitan. The ultimate promised land. And you know what? Nung si Jesus ay nagpunta sa isang bundok kasama ang mga disipulo at may mga tinagpo siya doon. Sino ang mga tinagpo niya? Isa doon. Isa doon. If I'm not mistaken, isa doon. Oh, I pray na makuha nyo ito. Makuha nyo ito. The ultimate goal in this life is to know God. Ang makamukha mo siya, to make Him known. Ano man yung iyong nilalakaran ngayon, hinahayaan ng Diyos na lakaran mo yan, hindi para mahirapan ka, hindi para maihanda ka lamang sa promised land mo, no. Upang makilala mo siya, makamukha mo siya, dahil sa kahuli-hulihan, pagdating sa langit, yun din naman ang kailangan mo. At syempre, maipakilala siya sa marami para hindi ka lamang saved, may crown ka pa. So as we end, we will worship the Lord and we will tell Him, ang makilala siya at paglingkuran, iyon ang hangad ng puso natin. Can we sing that song? Makilala ka, Come on, let's stand up. lingkuran, tuwad ng puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y hinibig mo. Makilala ka. Ang makilala ka, paglingkuran,
Mga kalalakihan, sabihin natin with all our hearts. Ang makilala ka, paglikuran, hangad ng puso ko. Salamat po, Diyos, at ako'y inibig mo. Mga kababaihan, sabihin mo kay Lord. Ang makilala ka, paglikuran, hangad ng puso ko. Salamat po, Diyos, ako'y inibig mo. Let me pray for you. Manaming Diyos, maraming salamat po sa masaganang biyayang ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito, na makarinig po kami na inyong salita, malaman namin na ang pinakadapat pala talagang dinidesire ng aming mga puso ay ang makilala ka, paglingkuran. Hayaan niyo, Lord, na ang desire na ito to know you and to make you known ay maging pinakamataas naming desire. Higit pa sa bawat promised land na aming hinihiling. Higit pa sa bawat promised land na aming tinatarget. Let your name alone be higher than our hopes, higher than our dreams. Hayaan niyo pong ang makilala ka at ang mapaglingkuran ka ang maging pinakahangad ng puso namin. At anuman yung mga promised land na aming iniintay, hinihingi, hinihiling, papangalwa na lang at malayong malayo pa kumpara sa aming kagustuhang mas makilala ka pa at may pakilala ka sa marami. Biyayaan niyo po kami na araw-araw makamukha ka pa namin. Ano man ang purpose mo pa sa aming mga iniintay, sa aming pag-iintay, sa aming paglalakbay sa buhay na ito, Lord, gawin mo ang purpose mo. Gawin mo ang gusto mo. Let your will be done sa aming mga buhay. Lord, we want to know you more. We want to serve you more. At gusto namin marami pang makakilala sa iyo. Use us all for your glory. I pray and declare in Jesus' name na ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na ang pinakahinahangad sa buhay ay ang makilala ka pa at ang maipakilala ka sa marami. Salamat, Lord. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you po. Sige po, makakaupo na po tayo. Tayo po ay dadako po ngayon sa ating giving. Sa pagbabalik po ng ating tithe sa Lord at pagbibigay po ng ating first fruit and offering. Sabi nga po ni Pastor sa aming life group, yun nga po, faithful po si Lord sa pagbibigay ng blessing sa atin. Paano po natin ito may mapoproteksyonan? Yun, ibalik po natin ang ating tithe. Sabi nga po niya sa pangako niya sa Malakay 3:10, dalhin nyo ang ikasampung bahagi sa aking tahanan at subukan nyo ako sa bagay na to, kundi bubuksan ko ang duro ang awan ng langit at pagpapalang walang sukat kalagyan at sasawayin ko ang manina. Yun, sabi nga po sa kanyang pangako, sasawayin niya ang manina. Yun, mapoproteksyonan niya po ang ating blessing kapag po ibinalik po ang ating tithe sa kanya. Yun nga po, at ang isa pong principle ng anak ng Diyos ay ang pag nagbibigay mas lalo tayong nadadagdagan. Amen po ba? Yun. Hawakan po natin ang ating envelope at tayo po ay mag-pray. Yes, Lord God, thank you po, Lord God, sa desire, sa opportunity
na maibigay po namin ang aming mga first fruit, offering and tithe, Lord God. Ito po ay Lord, ng pagpapakita ng pagmamahal po namin sa Lord God. Lord, gamitin niyo po ang mga kaloob na ito at ito po ay gamitin para sa iyong expansion ng inyong kingdom, Lord God. We pray, Lord God, na ang bawat isang nagkaloob, i-bless niyo po abundantly ng pagpapala mo, Lord God. At Lord, we pray na ang JA1 San Jose ay kagalakan ang pagbibigay, Lord God, at ito po ay maging pagpapala sa iba. In Jesus' name we pray, Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo. In Jesus' name, Amen. Bless niyo rin po, Lord, ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion. At patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, we pray. Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay ini-invite ko pong tumayo. At sabihin po nating lahat, Ama naming Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos, aking Panginoon, at aking tagapagligtas. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Praise God. Tayo po ay magpo-proceed na sa victory. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang the best si Jesus. Come on! Amen! Sino po dito ang bilang journey niya sa Christian ay makikilala niya na si Lord at kikilalanin pa? Amen! Woo! Hallelujah, Jesus! Come on! Sayaw mo na! Woo! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunod. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Woo! Tayo po ay mag-pray. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat po, aming Ama. Salamat po sa katatapos na gawaing ito. Thank you, Lord, sa amazing victory, sapagkat alam namin, O God, patuloy na ang mensahe mo at ang naabot ng iyong mensaheng ito sa iyong word, kung papaano, Lord, mapapagtagumpayan namin ang promise of Exodus sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, kayo ang lagi po namin kasama at lagi niyo po kaming ginagabayan at ginagayad upang mapagtagumpayan po namin ang promised land ng aming buhay. Salamat, Lord, na mas lalo ka pa pong magpakilala sa buhay ng bawat isa sa amin upang maipakilala ka po namin sa iba at patuloy na makamukha po namin kayo. Salamat po, Ama. Salamat po sa lingkod na ginamit niyo po sa araw na ito
Patuloy niyo po siyang i-bless, pagpalain, at Lord, yung anointing mo ang patuloy na maranasan ng kanyang buong sambahayan. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit ay mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman. At ang lahat na sa biyaya ng Panginoon ay patuloy na nakikilala ang Diyos at patuloy na ipinapakilala ang Diyos sa marami. Lahat ay magsamidang. Amen. God bless you.